Paano kung may isang tao na nagsasabing siya raw ang napiling numero unong instrumento ng Diyos para maghatid ng mensahe sa atin? Hindi raw siya propeta, ang tawag sa kanya ay isang calling. Yan ang kwento ni Narciso Olalo. At ngayon, bukuklatin natin mismo ang mga isinulat niya para alamin kung ano ba talaga ang kanyang misyon. At sa simula pa lang, ito agad ang bumubungad sa atin. Isang napakalinaw na mensahe raw mula mismo sa Diyos. Ikaw ang naggagamot, pero ako ang nagpapagaling. Dito pa lang, sinasabi na agad na si Olalo, siya lang yung channel, yung daluyan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa kanya. Ito yung pinaka-foundation ng lahat ng pinaniniwala niya. Okay, so sino nga ba itong si Narciso Olalo? Base mismo sa mga dokumentong isinapubliko niya. At hindi siya nagpaligoy-ligoy ha. Sa sarili niyang curriculum vitae o CV, idineklara niyang siya ang #1 instrument chosen by God. Isipin niyo yun ha, hindi lang isang instrumento, kundi ang numero 1. Wow, yan ay isang napakatapang na statement para ilagay sa isang CV. At syempre, kasama ng ganyang titulo, may mga, extraordinary claims, di ba? Sabi niya, kaya niyang magpagaling gamit lang ang boses niya. Nakikita raw niya ang hinaharap, mga trahedya, mga kaganapan. At ito pa, nakikita raw niya ang mga kasalanan ng isang tao, buhay man o kahit patay na. Ito yung isang part na medyo kakaiba kumpara sa iba. Isang direktang utos daw mula sa Diyos. Dapat absolutely free. Lahat daw ng serbisyo niya, pagpapagaling, pangangaral ay hindi pwedeng pagkakitaan. Bawal tumanggap ng pera, walang bayad. Kumbaga, purong misyon, hindi negosyo. Pero, teka, may mahalagang paglilinaw siya sa kung ano ba talaga siya. At dito natin makikita kung gaano ka-specific ang paglalarawan niya sa kanyang papel sa mundo. Kasi 'di ba, yun yung natural na isipin natin eh. Kung nakakatanggap ka ng mensahe mula sa Diyos, nangangaral ka, edi propeta ka, tama? Well, ayon mismo kay Olalo, hindi. Malinaw na sinabi raw sa kanya na hindi siya propeta o mensahero. Ang eksakto term na ginamit daw ng Diyos ay calling. So anong ibig sabihin yan? Anong pinagkaiba? So ang paliwanag niya, ganito, hindi siya yung typical na propeta na laging may dalang mensahe. Para raw siyang on-call. Tatawagan lang siya ng Diyos kumbaga kapag may isang partikular na mensahe na kailangang iparating. Yun ang kahulugan para sa kanya ng pagiging isang calling. At para mas maging malinaw to, para makita natin kung paano to nangyayari in action, meron siyang isinulat na isang napakadetalyado at, medyo kontrobersyal na pangitain. At ang una agad na kapansin-pansin dito, yung petsa. Enero 22, 2026. Yes, it's a future date. At yung pangitain niya, tungkol daw sa dalawang kilalang politiko, sina Senator Lacson at Senator Soto, at isang Senate hearing. At dito na nagiging parang pelikula. Ang pangitain daw ay hindi direkta, hindi siya yung ABC na paliwanag. Puno raw to ng mga simbolo na kailangan pang i-decode. So isipin niyo to, parang panaginip. Una, nakakita raw siya ng maraming itim na plastic bag na parang may mga bagay na itinatago sa loob. Tapos, sa loob daw ng isa sa mga plastic bag na yun, may isang dambuhalang alimasag na bigla na lang gumalaw, na parang may sariling buhay. Ang weird, di ba? At yung panhuli, isang eksena kung saan yung sarili niyang sombrero kinuha raw ng dalawang babae at isinabit sa isang tuyong sanga ng puno. Napaka-random, di ba? So yan ang malaking tanong. Mga itim na plastic bag, alimasag, sombrero sa sanga. Anong koneksyon ng mga yan sa dalawang senador at sa isang Senate hearing? At eto na yung interpretation ayon mismo kay Olalo. Ang mga itim na plastic bag yan daw ay sumisimbolo sa pagtatakip ng mga ebidensya at records. Yung alimasag naman na biglang gumalaw, yan daw yung investigasyon mismo na kakakagat pabalik sa kanila. At yung pinaka-controversial, yung sombrero at dalawang babae, yan daw ay isang direktang alegasyon tungkol sa personal na buhay ni Senator Soto. So yun, mga mabigat na simbolismo na may katumbas na mabigat na interpretasyon. So, mula sa isang napaka-specific at personal na pangitiin, lumayo naman tayo ng kaunti. Ano ba talaga yung mas malawak na mensahe? Yung the big picture kumbaga. Sa huli, lahat daw ng panghihintay, lahat ng mensahe ay bumabagsak lang sa tatlong simpleng utos na to na nakalagay rin sa CV niya.
Una, magsisi sa mga kasalanan. Pangalawa, magbago ng buhay. At pangatlo, manampalataya ng lubos. Yan daw ang daan na gustong iparating ng Diyos para sa lahat. At yan na nga. Sa dulo ng lahat, ang misyon niya ay simple lang. Ang akayin ng mga tao pabalik sa Diyos sa pamamagitan ng mga mensahe na natatanggap niya. At inuulit niya, lahat ng ito ay ginagawa niya ng walang hinihinging anumang kabayaran. At iiwan namin kayo sa isa sa pinakamabigat na mensaheng natanggap daw niya. Para raw sa mga naniwala sa kanya, sila ay maswerte, pero para sa mga hindi naniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Ako ang bahala. Isang mensahe na may kasamang pangako at babala. Ang tanong na iniiwan nito sa atin ay, paano nga ba natin sinusukat ang pananampalataya ng isang tao?